4 oras. Tinutulan ng ilang senador ang napipintong pagpapatupad ng dagdag pasahe sa MRT at LRT. Bakit pa raw kasi itataas ang pamasahe? Ngayong sisimula na ngayong taong ito ang pagsasapribado ng operasyon ng mga tren. Nakatutok si Ruth Cabal. Sa gitna ng hearing ng Committee on Economic Affairs ng Senado, naiugnay pa ng ilang senador ang pasalubong pabaon scandal sa AFP sa plano raw na pagtataas ng pasahe sa MRT at LRT kahit pa nakatakda na palang isa pribado ang dalawang railway system. Kinumpirma kasi ng DOTC na sisimulan ngayong taon ang pagsasapribado ng operation at maintenance ng MRT at LRT. Di naman daw tinututulan ng ilang senador ang mismong privatization. Pero parang masama pakinggan na magtataas tayo ng presyo bago i-privatize yan, parang nagbibigay tayo ng pasalubong sa bagong papasok. Diba? Why not hold it in abeyance? Huwag na munang itaas. Hayaan mo mag-bid out tayo sa pribado muna niyan. I take offense kasi with the statement of the President. He said hindi ito papapogi. This is a matter of the right of every low-wage earner and minimum wage earner to be able to travel to and from Metro Manila na meron naman kaya po ng kanilang mga bulsa. Paliwanag ng DOTC, mas magiging kaakit-akit kasi para sa mga pribadong kumpanya kung matataasan ang pasahe dahil mas magiging maayos ang financial status ng MRT at LRT kapag binenta na ito. Sa kalaunan raw, pag sinapribado ang dalawang pangunahing railway system sa Metro Manila, ang mga pribadong kumpanya pa ngayon ang magbabayad ng concession fee sa gobyerno at mas magiging madali raw ang planong pagdadagdag ng tren at iba pang pagsasaayos ng serbisyo ng MRT at LRT. Isipin mo yung convenience sa pasahero noon. No, babalik din yan. So pag bumalik ngayon sa gobyerno, anong ibig sabihin nun? Pwede mong ikalat ngayon yan sa mga ibang nangangailangan. Rather than give it to a specific sector. Yun lang. Kaya tuloy ang pagtutol ng iba't ibang grupo sa fare increase na inaprubahan na ng DOTC. So mabigat din po talaga, lalo hindi naman po tumataas ang sweldo. Restructure yung kanilang pagkakautang gawing 150 years. Para walang economic sa mga riding public, di ba? Pansamantalang pinagpaliban ng DOTC ang pagpapatupad ng inaprubahan nitong fare increase para sa MRT at LRT Line 1 and 2 na 11 pesos na boarding fee at dagdag na piso kada kilometro. Isa kasi sa nasilip din ng mga senador sa kaso raw ng taas pasahe sa MRT, hindi pa ito dumaraan sa pag-aproba ng NEDA. We wanted to implement it in March 1. So we're still conducting public hearings. We're attending the hearings conducted by both houses of Congress and we'll see what will come out. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. May ibang balita na tukoy na raw ng pulis ang posibleng pinagtataguan ng suspect sa pagpatay sa isang mag-anak sa Cainta, Rizal. Nakatutok doon live o mula sa Cainta, si Julius Segovia. Julius. May lumalabas sa investigasyon ng pulisya na posibleng may kasama ang suspect na si Fortunato Junjun Asibar nang patayin niya ang isang mag-anak dito sa Cainta, Rizal. Hindi pa raw nakakalayo si Junjun. Sa report kasi ng pulisya, dumaan pa ito sa isang pagamutan matapos ang karumal-dumal na krimen. Si Junjun ang pangunahing suspect sa pagpatay sa kanyang tiyuhi na si Amado Sr., asawa nitong si Elizabeth at dalawang anak na sina Amado Jr. at Fritzy. It was reported kasi na meron ding tama. Ibig sabihin, nung nagbunuan sila, nagkaroon ng struggle inside the room, may tama din daw according to the police report. Ang Cainta Police may impormasyon na rin sa posibleng kinaroroonan ng suspect pero ayaw pang idetalye dahil mayroon silang follow-up operation. 2 tao o higit pa ang sinasabing kasama ni Junjun ang gawin ng krimen. May iba raw kasi itong kainuman ng linggo ng gabi sa loob mismo ng bahay ng mga biktima. Galit sa tiyahing sa Elizabeth ang nakikita ng pulisyang nag-udyo kay Junjun para gawin ng krimen. Ayon doon kila Adelaida, doon sa kapitbahay, narinig nila yung salitang bakit ka nagpapatira dito ng mamamatay tao. I think that is the one reason na nagalit yung suspect dun sa mga biktima. We have an information that our suspect have a pending case on that province. Pero di kumbinsido dito ang kapatid ng biktimang si Amado Sr. na si Rogelio na tiyuhin din ni Junjun. Di rin daw totoong may kasong tinataguan si Junjun sa Northern Samar. Pagkakaalam ko talaga wala kasi doon mismo sa barangay namin lumaki yun. Nag-eskwela yan sa ibang lugar pero sanday lang naman, wala namang kaso talaga doon yun.
Asa ka nakakuha ng NBI clearance yan Kung may kaso ka, di ka makakuha ng ganyan. Hindi pa raw handa si Rogelio na silipin ang burol ng mag-anak. Mahirap daw tanggapin ng pamilya nila ang nangyari, lalo pat kapwa raw mabait ang kanyang kapatid at pamangkin. Hamo naman niya kay Junjun. Kung wala siyang kasalanan, dapat nagpakita na siya Dapat nandito na siya. Text namin, walang reply, tiyatawagan, naka-off yung cellphone. Kung si Junjun man daw ang may kagagawan, posibleng nagalit ito sa kanyang tsuhing si Amado Sr. dahil sa pangakong napako. Gustong ipasok sa trabaho yun. Ay ilang buwan na puro pangako naman yung kapatid ko. Hanggang ngayon di pa natutuloy. Siguro, kung halimbawa naman siyang gumawa, siguro nag-iba na yung niya. Pag-iisip. Kahit pa may lead na ang pulisya sa kinaroroonan ng suspect, nananatili pa rin ang 100,000 pisong pabuya ng lokal na pamahalaan sa makapagtuturo kay Junjun. Sa mga may impormasyon, tumawag sa numero bilang 655-0846, Local 200. Bumisita sa Bureau ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC para kundinahin ang masaker. Nagtirik din sila ng kandila sa harap ng bahay ng pamilya Asibar. Muli nilang isinusulong ang death penalty. Year of massacres po ngayon dahil nga sa trauma na nangyari po sa Visconde Massacre. Magpapahiwatig lang po ito na ang ating bansa ay dapat lalo maging mas matibay sa larangan ng mga batas. Mel, pinapanawagan ng pamilya Asibar sa mga kaanak ni Elizabeth Melano Asibar na tubong Bangar La Union ang sinapit nito. Wala pa raw kasing kaanak sa Elizabeth na dumadalaw sa burol. Hindi pa naman alam kung kailan ang libing ng pamilya Asibar dahil hinihintay pa ang mga kaanak sa Northern Samar. Samantala, Mel, kapapasok na balita lamang pasado alas 5 ng hapon kanina. Nahuli na sa Marinduque si Junjun Asibar. Nakita sa suspect ang isang bag na may laman na cellphone na may dugo pa nga. Sa kwento niya sa mga pulis, sumakay siya ng bus papuntang Lucena galing Cubao. Pagdating daw sa Lucena ay dumiretso sa Sapier at sumakay papuntang Boac, Marinduque. Tuliro na raw siya at di malaman ang gagawin. Nahuli ang suspect dahil sa tip ng isang driver na nasakyan ni Junjun kaninang umaga. Yan muna ang latest, balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julio Segovia. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Mahigit 17 pamilya ang nawala ng tahanan sa sunog sa barangay San Martin de Porres, lungsod ng Quezon kaninang madaling araw. Si Dano Tingkungko, naka-Alerto 24. Usok na kitang-kita kahit nasa dilemang gumising sa mga tenant ng apartment building na ito sa Banahaw Street, Barangay San Martin de Porres, Quezon City, pasado alas 4 na madaling araw. Nagsimula ang sunog sa ikalimat pinakatuktok na palapag ng building. Wala pang 10 minuto ay tinaas sa third alarm ang sunog. Dahil maimbing ang tulog ng lahat, nagkagulatan nang may makakitang nasusunog na pala ang tuktok ng gusali. Ang caretaker ng building tuliro pa rin hanggang ngayon kapag naaalala kung paano siya natimbrehan sa sunog. Umihi ako paglabas ko, sabi nila, sunog na, sabi niya, sunog, sabi niya, Nay, nasusunog na yung apartment nyo. Kaya nga nung umano ako, lumabas ako doon ang galing sa 5th floor. Humigit kumula 1 oras bago tuluyang naapula ang sunog. Hindi naman bababa sa 17 pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa insidente. Yung 5th floor ay may mga ilan pa dong mga rooms na made up of light materials. Pag sinabi natin light materials, mga plywood lang yung mga dingding nito. Sa lugar na to, nagsimula yung sunog. Sa kalagitnaan ng mapping up operation, lumabas na meron palang paglabag sa fire code ang gusali. Yung fire hose po natin, na naprops lang pala yun, wala po talaga palang tubig, for emergency purposes, wala po kayong fire extinguisher. Meron po, sir. Iniimbestigahan na ng Arson Division ng QC Fire Department ang dahilan ng sunog. Binubusisi na rin ang record ng building para malaman kung meron itong mga nauna ng paglabag sa fire code. Dano Tingkong, naka-Alerto 24. Mas lalong malaki ang sunog kung saan hindi bababa sa 2,000 pamilya ang nasunugan. At yan po ay naganap sa Bahay Toro sa lungsod din ng Quezon kagabi. Ang masaklap pa mga kapuso, isang bata ang namatay. Si Cedric Castillo, naka-Alerto 24. Nababalot ng naglalagablab na apoy ang residential area na ito sa Kalye Sinagtala, Barangay Bahay Toro sa Quezon City nang datna ng GMA News kagabi. Ang pagngingit-ngit ng apoy, tila pinaypayan pa ng malakas na ihip ng hangin. Sa isang iglap, 500 bahay ang naabo at di bababa sa 2,000 pamilya ang itinaboy ng sunog sa lansangan. Lumabas na kayo kasi may sunog.
Tapos ang ginawa namin, yung apo kong maliit, pinatakbo ko na sa anak kong binata na lumabas. Tapos kinuha ko yung mga importanteng gamit. Galing kayo trabaho? Opo. Anong una nyo naisip nung nasa trabaho kayo? Yung mga anak ko. Yung sana maligtas sila kahit di bali na yung mga gamit. Ang iba sumuot sa butas na ito papasok sa isang eksklusibong subdivision para makatakas. Nakasarado talaga yan kasi hindi sila pwedeng pumasok dito. Hindi patiyak ang sanhi ng sunog na sumiklab pasado alas 9 kagabi at umabot pa ang alarma sa Task Force Delta. Pero isa lang daw ang sigurado, hindi naging madali ang pagtupok sa apoy. Ang problema natin dyan, lahat ng bahay dyan, wala yung mga building permit, walang occupancy permit. Wala lahat yung necessary permit from the local government. Pasado hating gabi nang ideklarang under control ang apoy. Nang mga sandaling iyon, umaasa pa ang babaeng ito na buhay pa ang nawawalang anak na si Manny. Hindi ko alam kung nakalabas yung isang anak ko kasi hila-hila ng kapatid. Yung pangalawa ko, wala siyang bitbit. Hindi ko alam kung naiwan sa bahay or may nakadala na iba. Makalipas ang isang oras, natagpuan ang sunog na bangkay ng bata. Mabait yun. Mabait po? Wala ka masasabi noon. Anong huling na pag-usapan niyo po ng anak niyo kanina? Wala. Basta humingi lang sa 5 piso. Tapos? Bumili tinapay. Gusto ko balikan po kanina. Hindi ko na kaya. Kasi mataas na yung apoy. Ayon sa kanyang mga kaanak, dito mismo sa lugar na ito natagpuan yung bangkay ng bata, ilang metro lamang o ilang hakbang lamang ang layo mula dun sa pinto ng kanilang bahay. Sa bawat sulok ng nasurog na komunidad, bakas sa mukha ng mga nasalanta ang pagtangging iwan at talikuran ang naupos nilang pamumuhay. At ang bagong araw na ito, pilit na lang daw nilang haharapin na nakangiti. Cedric Castillo, Nakalerto, 24. Kaugnay niya, humihingi po ng tulong ang mga nasunugan sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Karamihan kasi sa kanila, ang suot na damit lamang ang naisalba. Nakatutok doon live si Joseph Morong. Joseph! Yes, Mel, wala ngang halos naisalba yung mga nasunugan dyan sa Barangay Toro dito sa Quezon City at isang 4 na taong gulang na bata ang namatay sa sunog. Naabo ang mga bahay at halos wala nang natira sa mga gamit ng mga residente ng Sinagtala sa Barangay Toro sa Quezon City. Pasado alas 8 kagabi ng lamunin ng apoy ang mga kabahayan dito. Si Bernardita Martinez nagluluksa. Nasunog kasi ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Manny Martinez. Naiwan daw si Manny sa pagmamadali nilang makalabas ng bahay. Akala ko yung anak ko lahat nakalabas na, may naiwan pa lang isa. Ay, hindi mo nakasama? Hindi po, akala ko, nasabi ko tulungan niyo ako kasi may naiwan na bata na isa sa loob, walang pumapansin sa akin. Kwenta ng kapatid, natutulog daw noon si Manny at hindi agad nakalabas dahil sa antok. Ay, lubos. Natutulog po. Tulog? Oo, nantok. Ang mga nakaligtas naman problema ang pagsisimulang muli. Si Mang Andres Eder, lampas 20 taon na nakatira dito. Ngayon lamang daw sila nasunugan. Wala nga siyang naisalbang gamit kahit sariling damit. Blouse na nga ang naisuot, makontra lamang ang lamig kagabi. Back to zero po kami, kagaya ngayon wala po akong trabaho, kaya nanawagan po kami na humingi po ng tulong kahit sino mang nakakapuso sa tumulong sa amin. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad sa bahay ni Mang Carlito Mabuti, nagsimula umuno ang sunog. Sabi ng misis niya, tinawag daw siya ng kanyang anak na may umuusok sa silong ng kanilang bahay. Pero wala naman daw silang narinig na sumabog o nakitang sumiklab bago ang sunog. Nay, saan magaling yung usok? Sabi niya, hindi ko alam pero hindi pa rin ako... Usok pa lang nun? Oo, hindi pa rin ako lumilingon. Kasi nakatalikod ako sa amin nanonood ako. Ay, sabi niya, nanay, apoy na. Sabi niya, bakit saan galing yan sa baba? Ang ilang mga residente nagkakalkal na lamang ng mga bakal sa mga uling. Nagbabaka sakaling may maibebenta para sa konting barya. Sa basketball court naman nananatili ang iba habang nag-iisip kung paano ulit babangon sa trahedya. Mel, umagang-umaga kanina, nakarating na dito yung Kapuso Foundation at namahagi na nga sila ng ilang pangangailangan ng ating mga kababayan dito, yung mga sabon, pagkain, tubig at konting damit. At dahil nga halos walang natira dun sa mga residente, lalo na dun sa mga bata, balak din bigyan ng Kapuso Foundation ng mga school supplies itong mga batang naging biktima ng sunog. Sa pinakahuling tala, Mel, nakikita niya sa inyong screen, yan muna yung temporary evacuation center ng mga nasunugan. At sa tala ng Barangay Disaster Brigade ay meron dito kasa 356 families na nanunuluyan at 911 dyan or abot sa 1,000 mga bata. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.